kung paano tayo makipagpangpalan sa ating kapwa, yung mga mabubuti naman ay nanggagaling sa ating puso. Hindi lamang yung kasamaan, ano? Diba, binasa lamang natin na itong mga bagay na ito ay nanggagaling sa puso. Pag sinabing puso. Basahin naman po natin yung nasa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart. Hindi ko po. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Ito, lagi po natin binabasa kapag tayo ay nagsasagawa ng ating banal na pag-aambagal. No? Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ano yung bukal sa puso mo? No? Yung ginagamit natin pala yung ating puso sa pagdidesisyon. No? Diba? Yung ating konektado pala ang ating pagdidesisyon sa ating puso. Magbigay tayo ng ayon sa ating puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa napipilitan. Sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yung relate yung ating puso. Kasama yung ating puso. So, Matthew chapter 6 verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Kaya kung saan nga tayo, yung konteksto niya, ang sinasabi, kung saan natin inilalagak ang ating mga kayamanan, nandoon ang ating puso. Yun ang sinasabi po dito. Kaya, it affects our mind, choices, and affections. At ito yung binubuksan ng Diyos. So, when it says God opened her heart, it means that God enabled Lydia to understand the message clearly. Nakikita nyo? She was already a worshiper of God. No? Pero binuksan pa rin ng Diyos ang kanyang isip, kanyang puso. Dito sa pagkakataon nito, maaring tayo, katulad natin, mga mananampalataya, pero hindi dapat tayo makontento o dapat ay patuloy tayong nakikinig ng mga salita. Because it continue to enlighten us na marami pa tayong pwedeng malaman tungkol sa mga salita ng Diyos. Kahit na tayo ay mananampalataya. Ganon din naman sa mga hindi nananampalataya. Hindi ko lamang nailagay yung example sa Acts din po yun, kasi hahaba lang po ito. Gusto ko lamang po tayo mag-focus sa topic. Doon naman sa mga hindi mananampalataya, di ba? Pag nangangaral ng mga apostol sa kanila na susugatan ang kanilang mga puso. So, ganun din po yun. Parehas lang po yun. No? Iba nga lang kung paano mag-respond ang tao. O, magkaiba lamang yung sitwasyon ng taong inaaralan. Merong taong worshiper of God, katulad ni Lydia, na binuksan ng kanyang puso. Meron namang taong nasa masamang gawain, nung siya'y makatanggap ng aral, nasugatan yung kanyang puso. No? Dahil siya'y nasaktan, nasugatan ng kanyang puso, nagsisi siya sa kasalanan niya. Maaaring nagalit sa'yo. Diba? Na-offend mo. Diba? Ganun lang naman ang maaaring kalabasan ng pangangaral mo sa tao kung paano niya ito tinatanggap. So dito, maintindihan niya yung message. No? Kaya nga sabi natin kanina, hindi lamang yun pakikipag-usap na chismisan. They began to speak, they began to teach or proclaim the message of the gospel. So, Lydia received it as true, not dismissed. Tinatanggap mo yung mensahe na ito nga ay totoo. O hindi lamang nakinig ka, narinig mo lang. O kaya nga may pag pinagagalitan ng magulang, parang tengang pumapasok lang sa kabilang tenga, lalabas sa kabila. Narinig mo lang, pero hindi mo siya tinanggap, o hindi mo siya iintindi, at hindi mo siya kinukonsiderang totoo. Yun, ganito binubuksan ng Diyos na para. Number 3, and be willing to respond. So, paano ba tayo nagre-respond? Every time na tayo ay nakakatanggap ng mga salita, inaaralan, di ba? Yung ating pananampalataya, yung ating pagsunod. Kasi kung hindi nga naman natin isinasabuhay yung iniaaral sa atin,
We are not responding to the message. Hindi natin, ano ba, kumbaga sa message ba, hindi ka nagre-reply. No? Nag-text ako sa'yo, hindi ka nagre-reply. Pero dito, ang respond natin ay yung ating pananampalataya at pagsunod doon sa message or utos na binabahagi sa atin. So ganito, binubuksan ng Diyos ang puso ng tao. So, it's like God unlocked the inside of her so she could genuinely grasp and embrace the gospel. Direct to the point. Yan na po yan. Ganyan po binubuksan ng Diyos. So, how did God open Lydia's heart in the story? Let's go back to the story. Let's go back to the scriptures. Through the word, God used preaching. It is not something na bigla na lang, wala man lang nangyari na binuksan ng Diyos sa puso mo. Hindi binabypass ng Diyos yung pangangaral. Kaya importante yung function, yung ginagawa ng mga mangangaral. No? Kasi ginagamit ito ng Diyos para magbukas ng puso ng tao. No? Through the word. No, kaya nga, sa Romans, ayan na pala, nandaw pala yan. So, meaning, God did not bypass the message. He used the gospel proclamation as an instrument. Yan nga yung nasa Romans chapter 10, verse 14, na ang pananampalataya ay nanggagaling sa how then? Can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? Consequently, faith comes from the hearing of the message. And the message is heard through the word about Christ. Self-explanatory yan, mga kapatid, na pananampalataya nga po ay nanggagaling sa pagkikinig. At sa ganyang pamamaraan, binubuksan ng Diyos ang ating lives. Kaya yung ginagawa natin ito ng DBS na napakaganda pong gawain sapagkat sa mga ito, maaaring buksan ng Diyos ang kanilang saliksikin pa ang mga banal na salita, no? Kasi pinabibigyan na sila ng foundation, nagiginig na nila. No? So maaaring magpatuloy sila sa kanilang pananampalataya, sa kanilang gawain, na balang araw ay tumubo silang matatag sa pananampalataya ito sa ating church or congregation. So, punta na po tayo sa what evidence shows her heart was truly open. Sinusunod-sunod po natin yung mga katanungan. So, let's read the next verse lang, mga kapatid. Di ba? Context na lang po. Yun na, Bible din naman ang sumasagot doon sa mga katanungan inilatag natin. Context na lang po. Sa susunod na verse ang sabi, when she and the members of her household were baptized. Hindi lamang siya, kundi yung kanyang sambahayan ay kanyang isinama yung sa kanyang kanyang narinig na mga salita at aral. Ganun naman talaga po no? Kung tayo talaga, alam ko naman na talagang ginagawa na ito na ating mga kapatid. Kapag tayo dahil mahal natin yung ating pamilya, gusto natin sila yung manitas din kasama natin. No, kung tayo nakakarinig ng mga salita ng Diyos, gusto natin sila din. No, kung paano tayo napibless, paano tayo na-enlighten sa mga salita ng Diyos, gusto natin yung ating household kasama din. Ganun natin sila kamahal.